Aabot naman sa mahigit 9 na milyong pisong halaga ng mga smuggled na asukal ang nasamsam ng mga otoridad sa Port of Manila. Inangkat yan ng isang kumpanya na rehistrado sa bansa bilang sugar traders at importers. Ang mga naturang produkto, inabandona ng consignee. Narito ang kabuuan ng report. Sabay na ininspeksyon ng Department of Agriculture o DA, Bureau of Customs o BOC at Sugar Regulatory Administration o SRA ang mga smuggled na asukal na naipuslit sa Pilipinas mula Thailand. Batay sa pag-iinspeksyon, dumating sa Port of Manila noong April 29 ang 4 na container lula ng hindi bababa sa 2,000 o katumbas ng 50 kilong bags ng mga refined sugar na may estimated retail price na 9 million pesos. Inangkat daw ang mga smuggled na asukal ng Rojas City-based La Paz Multipurpose Cooperative o LMC nang walang kahit anong permit o clearance import na aprobado ng SRA. Matatandaan na noong January, 2 container van din mula naman sa Vietnam ang nahuli rin ng mga otoridad kung saan idineklara ito bilang sweetener mix ngunit nang suriin ng SRA ay refined sugar pala. Inabandona naman yan ang consignee nito na Yabay OPC. Sa ngayon, ipinag-utos na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pag-blacklist sa LMC at Yobay sa kadahilanang nakarehistro ang mga ito bilang sugar traders at importers. Samantala, binigyan diin ng DA at BOC na ang patuloy nilang pagsisikap na maharang ang pagpasok ng mga smuggled na produkto sa bansa ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan ng mga magsasaka ng Pilipinas, gayon din ang umiiral na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Base naman sa Inspectorate and Enforcement Office ng Kagawaran ng Agrikultura noong nakaraang taon, nakakumpiska ang bansa ng mahigit sa 2.8 billion pesos worth of smuggled farm goods, mataas ng 1 billion pesos kumpara sa mga naharang noong 2023. Tinataya namang nasa 407.6 million pesos na ang kabuuang halaga ng mga smuggled farm goods ang nasamsam ngayong 2025 mula yan January hanggang May. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofa sumasaludo sa bawat Pilipino.